Good morning everyone! Today's video ipapakita ko po sa inyo ang aming adventure sa southwestern part of Mindanao na kung saan ang aking sundo ay manggagaling sa Banga, South Cotabato, pupunta ng Surala, South Cotabato, pupunta ng Coronadal, Tutupi, Pulumulok, and General Santos City. Dito po tayo magta-touchdown. Since may gagawin po or may bibilhin na bangsi ang aking kapatid doon sa Maitom, so we decided to drive all the way to Maitom. Hindi diretso na eh? Diri ka. Wala? Oo. Palimbang. Oh, Ligsibu. Wala. Dira gali pa kadto sa Ligsibu. Wala ka na magyang kay wasang dalan. Lex. Saan pala yung lola mo? Ari na kami sa Maitom dito mo. Palimbang pibo ka. Si pibo tumuputo na ayos na lang. Mindanaoan born po tayo, born of Surala, South Cotabato, pero this is the first time na dumaan tayo ng Palimbang. Hindi siya something that we would recommend, but it is up to you. Kung gusto ninyo siyang daanan, at least for an adventure, na daanan ko siya in my entire life as a Mindanaoan. At kagandahan nito na narating din namin ang Calamansig, Libak, at nakita din namin ang maliit na Balut Island. Madalawa po yung Balut Island sa Mindanao. Yung isa sa Sarangani area, yung isa naman sa part ng Sultan Kudarat. Ayan, tuloy-tuloy lang tayo. Medyo bilisan natin ang pagtakbo, ano? So, dito sa Palimbang, marami tayong pwedeng gawin. Ngunit ito po ay road adventure lamang para mapakita sa inyo kung ano yung totoong kondisyon ng daanan dito sa Palimbang. Something na at least magkaroon kayo ng idea if in case you would like to go on an adventure for a road trip here. Officially, the municipality of Palimbang is a municipality in the province of Sultan Kudarat, Philippines. And according to the 2020 census, it has a population of 92,824 people. It was incorporated on August 14, 1959 through an executive order number 350 by President Carlos P. Garcia. Palimbang is a coastal municipality in the province of Sultan Kudarat, and the municipality has a land area of 484,000.85 square kilometers or 187.20 square miles. Ang Palimbang din po ay malapit siya sa earthquake fault, kaya madalas po nagkakaroon ng earthquake dito. Kaya madalas din nagkakaroon sila ng mga stress debriefing para matulungan ang mga residents na nagkaroon ng phobia sa mga nangyayaring example calamity, natural calamity. Ganon din may mga once in a while panakanakang mga unrests, pero so far as of today, madalas po nagiging manageable na po siya, hindi na siya ganon kagulo katulad ng mga nakaraan. While driving din po, nakita namin dito na may isang parang lugar or mosque yata yon na parang hindi na ginagamit. Meron po siyang lamat or part siguro ng history na nagkaroon siguro ng karahasan noon na nangyari dito. But again, that was long time ago. So far sa pagdaan namin, nakikita ko hindi na siya ganun nakakatakot na lugar, but instead okay siya na daanan, mukha siyang peaceful. Sasabihin ko mukha siya because this is my first time po na dumaan, at I would say kung daytime siguro hindi tayo medyo nakakatakot, yung nighttime lang kasi wala masyadong ilaw sa daanan, and besides hindi mo alam yung lugar. So if this is your first time to do a road adventure, I would recommend do it in the daytime, lalo na sa lugar na ito. Fast forward lang natin, but this video actually covers the entire Palimbang, Sultan Kudarat bago siya tumawid ng Calamansig.
Majority po ng population ng Palimbang ay ang ating mga kapatid na Muslim. Pero may mga panaka-naka po tayong mga Kristiyano na nakatira dito. Mostly, yung mga Kristiyanong nakakatira dito ay yung nagkaroon ng intermarriage between Muslims and Christians. Pero kadalasan po pag ang isang Kristiyano po ay nagpakasal sa isang Muslim, madalas po sa kanila ay naku-convert sila into Islam. So, but just for your information, kaya ganoon po dito sa Mindanao, medyo malakas po yung copy ng ating mga kapatid na Muslim na kapag nagpag-asawa po kayo ng isang Muslim, most likely po, you need to convert into Islam. Dito din po sa Palimbang, ang kanilang source of income dito, marami po ditong coconut at saka ganun din ang fishing. At saka according po sa nagsabi sa akin, dito din po makakakita kayo ng maraming baboy ramo na nabibili po ng mga Christians. Kasi po hindi kumakain yung mga kapatid natin na Muslim na mga baboy. Kaya yung mga baboy ramo, hinahunting po siya ng mga Christians. At saka madalas po binibenta sa Maito Market. So next time po pupuntahan natin yung Maito Market kasi sabi nga nila mayroong mga karni doon ng mga baboy ramo na mostly nanggagaling po sa kabundukan ng Nedlec, Cebu, yung iba naman po sa Palimbang. Tapos meron din daw po silang mga karne ng usa or yung tawag sa English ng usa. Or usa is yung pamilya nila Bambi. Ayun, finally naalala ko, mga deer po. Ano pa sa Tagalog yon, basta mga usa tawag sa amin. Sa ngayon yung tinatahak natin yung plain pa rin siya na area, but mamaya-maya po mga kabundukan na po yung ating mga dadaanan. Doon po sa kabundukan na wala na masyadong mga tao. Dito lang po natin makikita yung may mga kabiasnan. Sa makikita po ninyo, kayo na po ang bahala kung ito ba'y isang daanan na gusto ninyong ma-experience din dito sa parte ng Mindanao. Pinapakita ko po sa inyo exactly kung ano po yung makikita ninyo if in case you plan na madaanan yung lugar na ito. Kasi kung gusto nyo po ng talagang Philippine look, kailangan huwag nyo itong kaligtaan na lugar. Ayun, finally, may nakakasalubong na tayo at saka may mga panaka-naka ng mga sasakyan. Dito po, very, very few o madalang po yung mga four-wheel drives at saka I would say laid back yung municipality. Sa right side po natin, makikita natin ang Malapalasyong Municipal Hall ng Palimbang. Ito po ay nakaharap sa dagat. Tingnan po ninyo, napakalaki, napakalawak. Basta sa Sultan Kudarat, ang pag-usapan natin, expect na ang mga municipal hall talagang malalaki. Tuloy-tuloy lang tayo sa plane. Kung makikita po ninyo, sabad or malikot yung ating wiper dahil medyo masama po ang panahon nang dumaan tayo dito. Hindi po sa kalayuan, aakyat na po tayo sa mga kabundukan.
I won't be doing a lot of talking sa part na ito. So, tuloy-tuloy lang ninyo panoorin. Sa mga gusto lang po mag-adventure dito sa Palimbang, makikita po ninyo kung ano yung condition ng daanan, kung ito ba'y para sa inyo safe na daanan, at kung talaga may brave heart kayo. So, this is going to be about 30 minutes video. Fast forward na po natin ito. Pero sa pagtakbo po namin dito, yung takbo ko dito 50 to 60 lang. Hindi po ako mabilis na magpatakbo na driver. At saka at the same time, ninanamnam ko talaga yung daanan. Yung nature, kumbaga. Pagpasensyahan na ninyo yung wiper kasi medyo maulan po ng panahon na ito. Kaya nga nang sinabi ko kanina, marami pong landslide kasi maulan po siya. Dito po dahan-dahan na po tayong umakyat sa mga kabundukan. Kung mapapansin po ninyo, halos wala tayong nakakasabay, wala tayong nakakasalubong, which is reality po talaga. Halos wala ka po talagang nakakasalubong at sabay. Masaya na kami nung every time may makita kaming makasalubong or makakasabay. Pero mabilis kasi sila. Ang dinadaanan po natin na ito ay kabundukan na hindi malayo sa coastal area. Kasi ang Palimbang po ay mostly na may population at may mga daanan ay mga coastal area lamang. Kasi nasa most na part na po niya nasa bundok na po at hindi na siya masyadong matao at wala ng mga daanan. Napapansin din ninyo ang mga daanan po ay nire-rehabilitate. Kahit na wala siya masyadong dumadaan, syempre after some time nasisira din po yung mga daanan. Ayan, nasa coastal area na naman tayo. Napakaganda na tingnan, napakaganda ng nature. Siguro kung ako lang mapagbigyan na makatira dito, as long as na walang nakakatakot, mas gustuhin ko mabuhay sa ganitong lugar. Diba ang sarap tingnan na may nakakasabay kami kahit papaano. So, medyo nakuha yung konting takot habang nagdadrive.
Naiwanan na kami ng aming kasabay. Nawawala na siya. Wala na. Ayun na, namalayo na siya. Ang bilisin na kasi eh. Sa pagro-road trip po, it's not something na kung gaano ka kabilis mag-drive. Siguro ang iba, yun ang time nila na talaga makapag-drive sila ng mabilis. Especially sa mga lugar na ito na wala kang iniisip na makasalubong or masyadong kontra sa daan. Ang iba doon na mabilis magpatakbo. Kami po, mas lalong ninanamnam namin yung daanan. The more na wala kaming makakasabay. Akala ko na wala na yung kasabay namin. Siguro, iniano niya rin, timing niya rin na hindi din siya magpabilis masyado para at least may kasabay din siya. Ikaw ba naman magdadrive? Halos mag-isa ka lang magdadrive sa lugar na ito na halos walang tao at alam mo na yung lugar ay may history ng unrest. Kaya, sino bang hindi matakot niyan? At sino bang hindi mag-aantay ng kasabay? O, diba? Pero sa totoo lang po, during that time na nagda-drive ako dito, wala po ako nararamdaman na takot. Sobrang relax po ako, sobrang kampante ako kasi ang kasama ko yung aking kapatid na walang takot sa lugar na to. Kasi nakatira na po siya ng Maitom for some time na ang Maitom po ay tabi lang ng bayan na ito. Andyan pa rin yung kasama namin pero mukhang iiwanan niya na kami at mag-isa na kami magtuloy-tuloy paakyat. Tingnan mo. Oh, goodbye. Naisip ko, paano na lang kaya kung magdadrive ka dito, mag-isa ka sa gabi, dadaan sa lugar na ito. Halimbawa kung may challenge ng ganun, first time mo mag-road trip adventure from General Santos City, daan ka sa papuntang Glan, and then going to Maitom, and then aakyat ka ng Palimbang, and then lulusutan mo yung Kalamansig, then Libak, then after that may choice ka kung dadaan ka ng Bagumbayan or ikaw ba'y dediretso ng Cotabato. Nakakatakot ba or mas gusto mo yung adventure talaga?
By the way, dito pala sa pagdaan mo sa Palimbang, kung may nagbebenta po ng saging, bilhin nyo na po. Kasi ang mga saging po na yan, mostly yung mga nasa gilid lang, wala pong gamot yan. So mga natural po talaga siya. At saka walang chemical. Dito na tayo papasok na sa medyo mahirap na mga daanan, yung may mga area na may konting landslide dahil po sa sama ng panahon. Part pa rin po tayo ng Palimbang but we are not very far from Calamansi. Tulad ng sinabi ko po kanina, may mga daanan po na talagang luma na siya. Makikita mo, medyo sira na pero tolerable siya. Kaya kung makikita nyo po dito, may mga daanan na inaayos na po siya.
dahil siguro sa kalumaan, kasi kita mo naman hindi siya gamit na daanan, kundi dahil sa kalumaan, nasisira na siya. Pero good thing is, inaayos po siya ng local government. At least kahit hindi man siya madalas daanan na lugar, at least po hindi po nila pinabayaan na talagang masira siya. Kumpara niyo po sa Samar at saka sa Quezon, maganda pa po ang daanan na ito.
Balik po tayo sa mataong lugar kasi we're not very far from Calamansig. Malapit na po tayo. Here we go, nasa Calamansig na po tayo. Makikita nyo na po ang sa gilid natin ay ang boulevard ng Calamansig, Sultan Kudarat. Hanggang dito lang po tayo. Thank you so much for watching. I hope na nakakapagbigay po ako sa inyo ng konting kaalaman kung ano po ang makikita ninyo sa daanan kung kayo ay magro-road trip dito sa Southwestern Mindanao, particularly from Maitom to Palimbang at para hanggang makakapasok po tayo ng Calamansig. Thank you! For more road trips, don't forget to follow and subscribe KK Guapa, Road to Recovery. Have a good one!